Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So kahapon nga po pinasilip ng Eat Bulaga yung mga makakasama natin ngayong araw po ng Sabado sa Sugod Campus, mga kapatid na mga clone. Una na dyan si Nadine Coronado, ang ka-boys ni Moira. Pangalawa si John Shell Dezena, ang ka-boys po ni JR. At ito po ang ka-boys ni Miley Cyrus na si Daryl Shane Jandani. At kahapon pa lang mga kadabarkads, nasa Bataan na po ang mga clones na makakasama ngayong araw. At katunayan yan, nag-sample pa nga po sila ng napakagandang awitin. Kaso nyo nga po, naubusan ng oras kaya hindi po nakakanta itong ka-boys po ni JR and syempre ang ka-boys ni Miley Cyrus. At kahapon din mga kadabarkads, tumulak na rin ang mga singing queens natin dyan sa Bataan. At kung inyong napansin, pre-recorded po ang Eat Bulaga pero meron silang live na kaganapan na siningit sa kanilang broadcast. At kahapon din mga kadabarkads, inabot po ng gabi ito pong pag-rehearsal ng ilan sa mga dance group. Dito po yan sa Bataan Peninsula State University. Sabi nga dito, wrap up our rehearsal today for a big show tomorrow. Peninsulares, Bulagaan na tayo dahil sama-sama tayo to welcome the Eat Bulaga Dabarkads bukas ngayong araw sa Bataan People's Center. Kaya tara na at makisaya sa IB Sugod Campus sa BPSU Kita Kits. So for the last time, eto di papasilip natin, eto pong setup ng campus na susugurin po ng Eat Bulaga ngayong araw. So almost done mga kadabarkads. Samantalang, congratulations naman sa isa sa mga dabarkads natin na MMFF Hall of Fame after winning Best Actress Award 3 times. Kasal Kasali Kasalo 2006, Mindanao 2019, and Espantajo 2024. Walang iba kundi po si Miss Judy Ann Santos. Sabi nga po ni Miss Judy Ann Santos, grateful daw siya and honored. Judy Ann Santos is the youngest MMFF Hall of Famer for the movies Kasal Kasali Kasalo Mindanao and Espantajo. Congratulations, Judy Ann Santos. Samantalang pag-usapan naman natin mga kadabarkads ang tungkol dito sa isang Eat Bulaga host na kung saan ay viral ngayon dahil di umano stress at problemada. Narito kasi ang ilan sa mga nababasa ko pong post online. Sabi dito, maraming netizens ang napansin ang tila pagod at matamlay na itsura ni Maine Mendoza sa live episode ng Eat Bulaga ngayong araw, lalo pang naging usap-usapan ito matapos kumalat ang sunod-sunod na larawan ng kanyang asawa kasama ang mag-asawang Diskaya at ang dating DPWH engineer na si Henry Alcantara. So itong picture na to ni Maine Mendoza mga kadabarkads, viral ito sa mundo ng social media. Kagabi ko pa to nakikita mga kadabarkads, no? Makikita dito kasi malungkot, mugtong mata ni Maine Mendoza. So ulitin ko lamang po, ang episode kahapon ng Eat Bulaga ay pre-recorded na po. Hindi po sila live mga kadabarkads. Sabi kasi dito, Maine Mendoza, nag-alala ang mga netizen sa kanyang kalagayan sa live ng Eat Bulaga. So hindi po live ang Eat Bulaga kahapon. Okay, ito po ay pre-recorded na. Maybe nung Monday or Tuesday nila ito ni-record. And kahit sino pong asawa talaga mga kadabarkads, maapektuhan, mag-aalala at may stress pag ganitong nangyari sa asawa mo, 'di ba? Nasasadlak sa ganitong usapin. At ang masakit lang dito mga kadabarkads, yung pamilya po ni Maine Mendoza at si Maine Mendoza mismo nadadamay na po sa issue. So, uulitin ko lamang ulit sa pangalawang pagkakataon na yung yaman ni Maine Mendoza, mga McDonald's, gasolinahan, yan po ay pinundar po ni Maine Mendoza at ng kanyang pamilya. Hindi po yun galing sa tax or sa pera ng taong bayan. So, kung meron mang dapat batikusin dito, hindi po si Maine Mendoza yun, 'di ba? Kundi yung kanyang asawa lang. Dahil syempre hindi pa niya napapatunayan, 'di ba, na wala talaga siyang kasalanan
Kaya ang mangyayari niyan, babatikusin at babatikusin siya ng tao. Kaya ang mainam na gawin, patunayan niya sa publiko na hindi totoo yung inaakusa po sa kanya. Then, dun lang po titigil ang mambabatikos ng taong bayan. Kasi pera ng taong bayan po ang pinag-uusapan dito mga kadaver gods. Kaya lahat talaga ay nakatutok sa kanila. Samantalang next topic naman tayo mga kadaver gods, usapang clones naman tayo. So isang clones po mga kadaver gods ang nagpasaya na naman po sa napakalaking event. Walang iba kundi po si Stephen JC na talaga naman pong napakaplakado ng kaniyang performance. Grabe, ang dami pong napasaya at ang dami pong nagsasabi na ang husay talaga ni Stephen JC kahit anong kantahin. Talagang plakadong-plakado yung mga performance niya. Ang husay ni Stephen JC mga kadaver gods. At mabuti na lang talaga, binigyan siya at kinuha siya ng Itbulaga para pumirma ng 3 years contract. Samantalang si Stephen JC naman mga kadaver gods ay nagpasaya din po sa isang birthday celebration ng isang lola mga kadaver gods. At alam nyo po, sobrang na-amaze si lola na nag-birthday kasi hindi niya akalain daw na ang kaharap niya ay isang Elvis Presley ng Pilipinas kasi kuhang-kuha daw po mga kadaver gods yung boses ni Elvis Presley na totoo. Grabe, manghang-mangha po talaga si Lola at maging yung kanyang pamilya. Ang saya-saya po nila habang pinagmamasdan at pinapanood na kumakanta si Jerome Ivardome. And surprise guest po pala siya mga kadaver gods. Hindi po alam ni Lola na si Jerome Ivardome po ang guest nila. Grabe, sobrang nakaka-amaze talaga itong si Jerome Ivardome mga kadaver gods. Ang bait niya. And syempre, ang sweet niya po, nakakatuwa tong batang to. So, ito po ay pinsan or relatives ni Ma'am Christina Ignacio. So, sabi niya, courtesy of my relatives who invited Jerome as a surprise guest. That's Jerome's magic. And alam niyo ba mga kadaver gods, si Lola pong nag-birthday kahapon, napasayaw, napainda, kasama po yung kanyang asawa habang kumakanta nga po itong si Jerome Ivardome. So yan po yung magic ng boses ni Elvis Presley sa katauhan po ni Jerome. Grabe, congratulations Jerome Ivardome dahil for sure dadagsa pa yung mga offer sa'yo. At alam nyo ba kagabi mga kadaver gods, na-guest din po si Jerome Ivardome dito po sa radyo natin Perth na kung saan meron nga po siyang inamin doon mga kadaver gods na wala pa daw po siyang manager, wala pa pong nag-handle sa kanya. Siya daw po ay freelance lamang. So ayaw pa pong magpahawak or magkaroon ng manager si Jerome Ivardome kasi mas maganda nga naman po yung freelance, magagawa mo lahat, di ba? And in the future, kung sino man po yung magiging manager nitong si Jerome, mga kadaver gods, kung sakaling magkaroon siya ng manager, sobrang swerte kasi napakahusay po nitong si Elvis Presley, mga kadaver gods. Ngayon pa lang, congratulations Jerome Ivardome. Maraming blessings pa sana ang dumating sa'yo. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.